Ate, hindi ko nahahayaan, nasaktan niya pa ako. Pupunta na ako kina mama at papa. Linlin, huwag kang gumawa ng kalokohan. Paparating na si ate. Ate, sorry. Alagaan mo ang sarili mo. Tingnan nyo, bilis. May taong tatalon sa building. Sa rooftop, Pagu Group. Linlin? Kapag patay ka na, ang mga pribado mong video hindi nalalabas sa publiko. Sino ba talaga ang nagpahamak sa'yo? Si ate ang tiyak na maghihiganti para sa'yo. Ang kaisa-isa kong kamag-anak sa mundong ito ay pinatay. Batay sa investigasyon, lahat ng ito ay may kaugnayan sa Gu Corporation. Linlin, sisiguraduhin ko na ang mga pumatay sa iyo ay magbabayad ng dugo sa dugo. Bilisan mo, magpadala ng kotse para sunduin si Boss Gu. May mahalaga siyang meeting mamayang 2:00. Boss Gu, mukhang napasok ka sa kaunting gulo. Gusto mo? Naihatid na lang kita. Boss Gu, sa panahon ng ulan, ang pakikinig sa ganitong musika ay makakapagpatahimik ng iyong puso at makalimutan ang maraming problema. Hindi ba? Binibini, sa tingin ko, mahusay ka ring gumawa ng gulo. Ang bakal na ito ay medyo kakaiba. Tutulungan kita. Ang oras ay laging mabilis lumipas. Sana ang gulo kanina, bukod sa pagpapahirap, ay nagbigay din sa iyo ng kakaibang kasiyahan. Ang kasiyahan mo ay may mga tinik na hindi dapat. Ang pagtanggal ng seatbelt ay madaling bagay lang. Kaya ko gawin mag-isa. Ano bang talaga ang nais mo? Ang gusto mong gawin? Ano ba talagang ang gusto mong gawin? Ako si Lou Zeman, ang bagong hired na mental health consultant ng Gu Group. Mr. Gu, matagal ko na kayong inoobserbahan. Ang patuloy na mataas na stress at kakulangan sa tulog, kasama ng matinding pagkamuhi ninyo sa kawalan ng kontrol, ay sumisira sa inyong kalusugan. Itong insidente ngayon ay isa lamang maliit na stress test. Ano ang epekto? Kayo na ang humusga. Kung sa tingin ninyo kailangan ninyo ang tulong ko, handa ako. Mangyaring ituon ninyo ang inyong pansin sa pocket watch na ito. 1, 2, 3. Ang pumatay sa kapatid ko, ikaw nga. Nakikita mo ba ang bintanang iyon? Tumalon ka diyan. Binibaning Lou. Talaga bang gusto mo ang buhay ko? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, noong nagdoktorado ako, nag-aral ako ng psikolohiya. Kung si Ginoong Gu ay nag-aral din ng psikolohiya, bakit mo ako pinaglalaruan? Dahil curious ako. Si Binibining Lou ay ginawa ang lahat ng paraan upang makuha ang aking atensyon. Sinira niya ang kotse ko. At ginamit mo pa ang problema ko sa psikolohiya bilang pain, para akitin ako. Ano ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Ang dahilan? Inaakit ng babae ang lalaki.
Ano sa tingin mo ang dahilan? Binibining Lu, nilalapitan mo ako sa ganitong paraan. O baka naman, ang maliit na bagay na ito, ang ginagamit mo para magkaroon tayo ng malapitang ugnayan. Kuya, Dahil may kailangan si Boss Gu. Hindi na muna ako mang-iisorbo. Ito ang cufflink. Ate, patingin naman alin sa mga cufflink ang maganda. Cufflink ito para sa lalaki. May boyfriend ka na ba? Ate, wag mo nang tanungin. Tulungan mo ako agad. Itong young Master Gu, siya ba ang boyfriend ni Linlin? Palalampasin muna kita ngayon, Gu Chengfeng. kuya, yung ate kanina, girlfriend mo ba siya? Hindi ka ba dating mailap sa mga babae? Gupo yun, payo ko. Huwag kang magpagala-gala sa harap ko. Kuya, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Huwag mo akong tawag, kuya. Nakakadire. Layas. Zong. Nung hinihypnotize ako ni Luziman, nakita ba niya ang reaksyon ko sa mga sitwasyon ng pagtalon? Tara, uminom tayo. Umalis ka. Huwag mo akong gambalain. Ang mga babaeng naghihintay na makainom kasama ako ay nakapila pa. Pero ngayon, gusto kong sumingit ka sa pila. Sino ang gumagalaw sa akin? Zang. Umalis ka. Ganyan na ang kalagayan mo. Umiinom ka pa rin ba? Nag-aalala ka ba sa akin? Lasing ka. Kung gayon, maaari ba akong gumawa ng masama habang lasing? Huwag ka nang mang-akit. Ikaw ang nang-akit sa akin ngayong gabi. Kung ayaw mo akong uminom. Para hindi masayang, inumin mo ito para sa akin. Pinapayuhan kitang huwag na mag-aksaya ng iyong lakas. At huwag mo akong subukan sa mga walang kwentang panlilin lang. Ang sakit. Ang lakas-lakas ng epekto ng gamot. Ang babaeng ito. Bitawan mo ako. Magpakatino ka. Nilagyan ka ang gamot. Kung ito ang paraan para mapalapit kay Gu Chengfeng,
Salamat na lang. Tara na, uminom tayo. Umalis ka. Bakit mo ako pinoprotektahan? Ano man ang mangyari? Tingnan muna natin kung may nunal ba sa kamay niya. Kung mangahas ka pang humawak, sasapakin ko itong kamay mo. Gusto mo? Ilang hawak lang, hindi pa ba pwede? Ang damot? Anong ibig mong sabihin? Mahusay ka? Maganda ang pakiramdam? Tay, Naaalala mo pa ba kung anong araw ngayon? ang engagement ko sa dalaga ng Joe Corporation. Nasaan ka? Uwi na ako agad. Pumasok na ako sa pamilyang Gu. Dumating na ang pagkakataong malaman ang totoo. Ang pagsasanib puwersa ng pamilyang Gu at Joe, ang kinabukasan ng Gu Corporation ay walang limitasyon. Nabalitaan ko na nagsalita na ang matandang Gu kung sino ang unang makapagbigay sa kanya ng apo. Ibibigay niya rito ang Gu Corporation. Ang ikalawang binata Gu ay single pa rin, ang karapatang magmana, malamang ay mapupunta sa panganay na binata. Ngayon, maghahandog kami ng isang violin solo bilang pagbati ng hotel kay Ginoong Gu Chenfeng at Binibining Zhouyan. Ang ganda talaga ng nagbibiyolin. Magaling din siyang magbiyulin. Ang tugtog ng biulin mo, ate, ay mayaman at malalim, may mahabang alingaw-ngaw. Tunay na musika ng langit. Ate, hindi ko alam kung marunong ka ring tumugtog ng piano. Alam ko ng kaunti. Sakto, kaka-order ko lang ng bagong piano. Pwede mo ba akong tulungang subukan ang tunog nito? Kung ganoon, tatanggapin ko na ang paanyaya mo. Gu, ikalawa. Mas maganda kung ganyan ninyo i-handle ang tono. Gu, ikalawa. Nagkamali na naman kayong tono. Sa Gu, iyong proyekto sa Jiangcheng noong nakaraan, dapat talaga kaming magpasalamat sa inyo. Umalis ka. Sa Gu, Kaya Gu po yun. Nasa kamay mo ba ang nunal na iyon? Anong ginagawa mo? Kuya, bakit ka nandito? Lumabas ka. Pero hindi pa kami tapos mag-practice ng ate. Lumabas. Gu Chengfeng, nababaliw ka na ba? Sana magtulungan tayong mas husto pa. O naman, Tay, Nasaan si Gu Chengfeng? ang kuya ko ay kasama ng isang babae. Tio Zhao, sandali lang po. Tatawagin ko po siya kaagad. Joe. Sinasabi ko na sa iyo na bantayan mo siya. Tingnan mo. Dahil gusto mong magpakamatay sa engagement party? Kung gayon, pagbibigyan kita. Hinahanap niyo ba ako?
Tito. Tita, bakit kayo naparito? Kung tama ang nakita ko kanina, kayong dalawa ay magkasamang lumabas sa fitting room. Ga King Feng, may utang kang paliwanag sa akin. Paliwanag? Anong paliwanag? Lumuwag ang scarf ni Miss Lu. Gusto niyang tumingin sa salamin, kaya ginamit niya ang fitting room ko. Anong scarf? Mukhang pangtakip ng kahihiyan iyan. Alisin mo na ang kamay mo para makita ng lahat ang ginawa ninyong dalawa. Miss Joe, bakit ka ganyan kawalang-galang? Anong klaseng longjing ka ba? Nagpapanggap kang inosente. Ate Zoyan, nagkakamali ka. Ako ang nagpasabi kay ate na pumunta sa fitting room. Hindi ko alam na nandyan si kuya. Paumanhin, kuya. Naistorbo ka ng kasintahan ko. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Ngayon lang, kami ng ate ko ay nagkumpirma na ng relasyon. Siya na ang kasintahan ko. Walang hiya. Gaano pa lang kayo katagal na magkakilala? Kahit kakikilala pa lang. Pero ang ate ko ay minahal ko sa unang tingin. Naghahanda pa lang akong formal na ipakilala siya sa lahat. Pero hindi ko inasahan na si Tio Zhao at ang kanilang kasamahan ay umakyat na. Nakita nila ang kuya at ang ate na magkasama kaya nagkaroon ng di pagkakaunawaan, paumanhin. Dahil di pagkakaunawaan lang naman, mabuti na rin at nalutas na. Ikaw bata ka. Naging binata sa loob ng maraming taon. Bihira kang makakita ng babaeng gusto mo. Pero sa usaping pag-ibig, dapat ninyo itong ayusin. Kaming mga matatanda ay hindi dapat makialam. Ano sa tingin mo, Pinsang Joe? Dahil ganoon, limutin na natin ang pangyayaring ito. Pero, mas mabuting ipahayag ninyo agad ang inyong relasyon para maiwasan na kumalat ang di pagkakaunawaan ngayon. Hindi lang mapapahiya ang pamilya Zhao, kundi pati na rin ang pamilya Gu. Hala, tama. Si Pinsang Joe talaga ang maingat mag-isip. Puyon. Mamaya, samahan mo si Binibining Lu na bumaba para ipakilala mo siya sa lahat. Aalis na muna kami. Tara na. Ate, isusuot ko ito sa iyo. Nag-aalala pa ako kung paano ako lalapit kay Gupo yun. Siya na pala mismo ang lumapit sa akin. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ba ang tao? Tay, nasprain po ang paa ni ate. Dadalhin ko siya sa rest area. Kung sakaling mayroon kang kailangan, tawagin mo na lang ang butler. Ate, kanina hindi ko nilinaw kay tatay ang relasyon nating dalawa. Sana hindi mo ako masamain, ha? Bakit naman? Dapat pa nga akong magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ako. Ate, huwag ka nang magtanong. Ano ba talaga ang relasyon niya kay Linlin? Dati, ganito ka ba kabait sa lahat ng girlfriends mo? Ate, wala pa akong naging nobya o girlfriend kahit kailan. Talaga? Hindi ko akalain na ang second young Master Gu na napakabait at napakagwapo ay hindi pa pala nagkaroon ng nobya. Ikaw naman, ate. Ikaw ba ang partner ng kuya ko? Siya lang ang nagpupumilit at nanunuyo sa akin. Ate, itong kuya ko ay medyo kakaiba ang ugali. Minsan kapag may ginagawa siya, hindi niya iniisip ang kahihinatnan. Pero, siya ay hindi naman masamang tao. Naalala ko nung bata pa ako. Nag-alaga kami ng aso sa bahay. Gustong-gusto niya ito. Gusto niyang siya lang ang nagmamay-ari. Pagkatapos, pinatay niya ito. Sabi niya na sa ganitong paraan, sila ay magsasama ng aso magpakailanman. Iyon ay dahil sobrang mahal niya ang asong iyon. Kaya niya nagawa iyon. Noong bata, naglakas loob siyang pumatay ng aso. Paglaki, maglalakas loob na siyang pumatay ng tao. Ate, sobra naman ang pagbibiro mo, ha? Ang kuya ko ay kakaiba ang ugali, pero hindi siya baliw. Sige na, tingnan mo. Kaya mo bang maglakad? Salamat sa iyo.
Walang anuman, hawak ko ang kamay mo. Pero nadulas ka pa rin. Iyon ay kapabayaan ko. Kuya. Girlfriend ko na si ate. Huwag ka ng ganyan. Gupo yun, ang galing mong umarte. Sayang at hindi ka nag-artista. Napakalaking kawalan, iyan. Ang lason ng bibig mo. Hindi ka ba natatakot mamatay sa lason kapag dinilaan mo ang mga labi mo? Kuya. Hinalikan mo siya ng maraming beses. May lason man o wala. Hindi ba ikaw ang mas nakakaalam? Mahina lang ang lason. Malakas nga itong mangkontamina. Masakit ba? Ang manya mo. Dahil pinagbintangan mo na ko. Baka tototohanan ko na lang yang paratang. Si Gupo yun ay hindi mabuting tao. Magaling siyang magpanggap, mas mabuti pang lumayo ka sa kanya. Mas mabuti pang intindihin mo na lang ang sarili mo? Manyakis. Ikinagagalit mo ako. Kung nagkakamali ka lang nitong mga nakaraang araw, sige na. Pero engagement party mo ngayon at nagawa mo pa rin gawin iyan. Gusto mo ba akong mamatay? Mamatay sa galit? Itay. Kagabi, kung hindi dahil kay Poyon, tinulungan ka niya at kinilala niya ang babae bilang kanyang sariling kasintahan. Akala mo ba ang pamilya Joe magpapalampas na lang ngayon? Itay. Mali po ang akala ninyo sa kuya. Kasintahan ko po talaga ang ate. Tinutulungan mo pa siyang lokohin ako? Kitang-kita ko siya. Wala po talaga silang relasyon. Inaakala mo bang tanga ang tatay mo? Umalis ka na riyan. Itay. Umalis ka riyan. Binabalaan kita. Mula ngayon, dapat makipag-ayos ka na kay Joyan. Dapat makisama ka ng mabuti kay Zoyan. Huwag mong babastusin ang pamilya Zo. Lumuhod ka riyan, lumuhod ka rito hanggang umaga. At huwag kang tatayo hanggat hindi pa umaga. Kung magtatangka ka pang gumalaw, babalian kitang pa. Kuya, dapat ay nagpakumbaba ka na lang kay Itay. Umalis ka. Ihahatid ko na lang muna si Ate Pauwi. Ate, tara na. Ate. Hindi ko tinanggihan ngayong araw ang relasyon nating dalawa. Hindi ka naman siguro magagalit sa akin, di ba? Alam ko. Ginawa mo iyan para kay Gu Chengfeng. Hindi. May sarili akong mas malalim na motibo nang makita kitang kasama ang kuya ko. Doon ko lang naintindihan ang nararamdaman ko. Ayokong magkasama kayo ni kuya. Gusto kong mas madalas tayong magkita. Uwi na ako. Huwag kang gagalaw, diyan ka lang para hindi ka masyadong masaktan. Ate, ayos ka lang ba? Lu Jiman, mamatay ka! Sino ang nagpadala sa iyo? Ikaw. Ate, kilala mo siya. Siya yung lalaking nang istorbo sa akin sa bar. Bakit mo siya inistorbo?
Hindi ka ba talaga magsasalita ano? Kung hindi ka magsasalita, agad kong puputulin ang dila mo. Bise, sasabihin ko na. Isa rin akong sumusunod lang sa utos. Utos Nino? Ako sasabihin ko sa inyo. Ang kuya mo, si CEO Gu, Gu Feng, Bining Lu. Pagpasok mo ng walang paalam, ay hindi ba maituturing na illegal entry? narinig ko kasing nilalagnat kayo, Gu. Kaya dumaan lang ako para tingnan kayo? Dahil nakita kong bukas ang pinto, pumasok na ako. Kinakain mo na ang nasa plato. Pero tinitingnan mo pa rin ang nakalagay sa kaldero. Ang galing mo talagang makipagsabayan sa lahat ano. Gu, nagkakamali po kayo. Kayo po ay nasa basurahan. Kaya hindi ko po kailangang mamulot ng pagkain mula sa basurahan. Sa tingin mo ba ay may kabuluhan si Gubo yun? Wala siya kundi. Tayo na binalutan lang ng tsokolate. G. Gu, hindi ko po natapos ang trabaho, kaya hinihiling kong huwag nyo nang bayaran ang natitirang halaga. Hindi ka ba magpapaliwanag? Kailangan ko pa ba? Kumusta si Cheng Feng? Binugbog at narinig kong nilalagnat. Ate Joyan. Alam mo naman, simula pa noong ako'y bata, hindi na ako gusto ng kuya ko. Kaya nga humingi ako ng tulong sa iyo para alagaan mo sandali ang kuya ko. Cheng Feng, kumusta ang sugat mo? Bakit ka nandito? Kuya, ganito na ang sugat mo. Bakit hindi ka pa nagpahanap ng mag-aalaga? Kuya, gagamitin ko sana ang banyo. Ginagamit mo ang mga gamit ko. Kadiri yan sa akin. Lumabas ka. Kuya, nagmamadali ako. Umalis ka na. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi? Cheng Feng, huwag kang masyadong mapilit. Joyan, tayo ay isa lamang kasunduan sa dalawang pamilya. Ano ang karapatan mong mag-utos sa akin sa sandaling ito? Anong karapatan mo? Gu Cheng Feng, ang pakikipagkasundo ko sa iyo ay pagpapakita ko ng respeto. Huwag kang masyadong mag-abuso. Kung galitin mo ako, sisiguraduhin kong hindi ka makakatulog sa gulo. Ziga. Subukan mo. Tingnan natin kung sino ang hindi makakatulog sa gulo. Ako ba o ang pamilya Zhao ninyo? Ikaw! Ate Zoyan, sugat ang kuya ko at nilalagnat pa. Intindihin mo siya. Ate Joyan. Umalis ka na rin. Lumabas ka na. Gu Cheng Feng, makita tayo. Hoy! Ang bag mo. Hayop ka. Talagang may relasyon kayo. Mag-ingat ka. Bakit mo ako niligtas? Aksidente lang. Total. Maraming beses na tayong naghalikan. Parang labi-labi na tayong magkaibigan.
Siya ang kuya mo, Boss Gu? Boss Gu, hindi ko nagawa. Kaya hindi ko nakukunin ang bayad. Mag-ingat. Kung talagang si Liu Fei ay pinadala ni Gu Chengfeng, bakit niya ako ililigtas kanina? Kung hindi siya pinadala, bakit siya nakatanggap ng mensahe? Ate Man, hihiwalayan na tayo ng kontrata ni Gu Group. Ate Man, nasa loob si Director Gu at hinihintay ka. Naintindihan ko. Sige na, sige na. Huwag ka nang umiyak. Huwag na, huwag ka nang umiyak. Ayusin ko ito. Miss Lu, tamang-tama ang pagdating mo. Kinuha ka ng Gu Group para magbigay ni Jeep Psychological Counseling sa mga empleyado ko. Ikaw, nakikialam ka sa dalawang anak ko. Director Gu, Bibigyan lang kitang dalawang pagpipilian. Una, umalis ka sa Yinhai City o kaya ipagbabawal kita sa buong industriya. Hindi niya pipiliin ang kahit sino sa kanila. Tito Joe, si Ginang Lu ay pumunta sa akin upang magbigay ng resulta ng psychological counseling para sa akin at sa mga empleyado ko. Sa kabilang banda, ang iyong anak na babae, dahil sa inggit kay Ginang Lu, ay sinagasaan siya ng kotse. Ito ay isang pagtatangkang sadyang pagpatay. Hindi ako. Anong ebidensya ang mayroon ka na ako ang bumangga sa kanya? Nakita ko ng sarili kong mga mata iyon. Yan. Ginawa mo ba talaga? Hindi, Tito Gu. Si Cheng Feng, para sa babaeng iyon, ay sinisiraan ako. Tama na, tama na. Gu Chengfeng, talaga namang wala kang pinipili. Para sa isang babae lang, handa mong sirain ang relasyon natin sa pamilya Zhao, Kuya Gu. Dahil ang puso ng anak mo ay nakalaan na. Kung gayon, ang kasal na ito ay wala ng saysay. Bukas na bukas din ay magpapatawag ako ng press conference upang ang mga bagay na ito ay isa-isang linawin. Yan, umalis na tayo. Tito Joe, bago ka magpatawag ng press conference, pakitingnan muna ito. Hey, ako. Masamang anak, gumawa ka pala ng ganyang bagay? Kuya Gu, lahat ng ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Kasalanan ko dahil hindi ko siya tinuruan ng maayos. Tito Zhao, kung iyan ay isang hindi pagkakaintindihan, kung gayon ay kailangan mong humingi ang tawad kay Ginang Lu. Gu Chengfeng, si Tito Zomo ay matanda na. Paano siya hihingi ng paumanhin sa isang nakababata? Kung matanda siya, mas lalo siyang dapat humingi ng paumanhin kung alam na ang pagkakamali at hindi itatama at bukas, sakaling magkamali pa siya ng mas matindi. Mahihirapan na tayong ayusin ito. Tito Joe, tingnan mo. Tama ba ako? Ginang Lu, ako ang nagpabaya sa pagpapalaki ng aking anak. Pakiusap, pumasensya ka na. Naiintindihan ko ang pagmamahal sa iyong anak, Chairman Zhao. Naiintindihan ko. Kapatid na Gu, nagkamali lang kami. Si Yanyan ay masyado lang nagmamalasakit kay Cheng Feng, kaya siya ay nabulagan ng selos. Ano sa tingin mo sa kasal ng dalawang bata? Dahil nagkasundo na ang dalawang bata. Upang maiwasan ang anumang abala sa hinaharap, dapat nating madaliin ang petsa ng kasal, hindi ba? Kung gayon ang petsa natin, kailangang maayos na agad. Kung gayon, ikaw ang masusunod, kapatid na Zhao. Dahil Chairman Zhao at Chairman Gu ay may pinag-uusapang pamilya, hindi na ako dapat makisali bilang tagalabas. Mauna na ako. Linlin, ang taong pumatay sa iyo, si Gu Chengfeng ba talaga? At ikaw at si Gu po yun. Ano ang ugnayan ninyo? Ate, ikaw lang mag-isa ang naparito para maglasing. Wala lang akong ginagawa. Kaya umiinom ako para mawala ang pagkabagot. Ate, kung nababagot ka, pwede kitang samahan ngayon.
Tumigil ka. Ibigay mo siya sa akin. Siya na ang kasintahan ko. At ikaw naman ay engaged na. Ikaw ang nagpatawag kay Zoya noong araw na yun, hindi ba? Alam mong babanggain niya si Luziman. Pero hindi mo siya pinigilan at nagsikreto ka pa ng video. Ganyan ba ang gagawin ng isang kasintahan? Tungkol naman sa kasintahan, inamin ba niya? Kuya, sana lang ay alam mo na itong walang sawang pagpapahirap mo ay magdudulot lang ng kapahamakan sa aking kasintahan. Natatakot ka bang magdala ako ng kapahamakan sa iyo? O natatakot kang masira ang kasal ng pamilya Gu at pamilya Zhou? Alam mo sa sarili mo. Bitawan mo ako! Ate, Gusto kong lumipad. Ang gwapong kapatid na to, halika, hahalikan ka ni ate. Lujiman, bula ka ba? Napakapangit nitong male model na ito. kuya, talagang sinuka mo na si ate dahil sa labis na kapangitan mo. Kuya, umalis ka. Tingnan ninyo ang ginawa ng dalawa ninyong magkapatid. Tanging mga walang kuwentang tao lang ang laging umiikot sa mga babae. Pa, hindi ko talaga inasahan ito. Ikakasal na dapat si kuya. Bakit patuloy pa rin siyang nanggugulo sa nobya ko? Walang kuwentang nobya. Siya ay isang bagay na hindi dapat iharap sa publiko kung hindi mo ginawang dahilan noong una para iligtas ang iyong kuya. Papayag ba akong makipagrelasyon kayo? Pa, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo at hinding-hindi ako sasalungat sa iyo. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong magdesisyon ako para sa sarili ko. Pakiusap, pagbigyan ninyo ako. Si Yuner ay hindi pa nakikipagrelasyon. Kapag tinutulan ko siya ngayon, mas lalo siyang magpupumilit. Bakit hindi ko muna siya sundin pansamantala? Kapag nagsawa na siya, natural na malalaman niya kung ano ang kailangan niya. Ziga, pagbibigyan kita ngayon, anak. Pero hindi ito maaaring ilantad sa publiko. Kailangan nating mag-isip ng paraan para ayusin ang mga media na iyan. Huwag kang mag-alala. At ikaw, ikakasal ka na kaya magtino ka. Huwag mong isiping kunin ang mga bagay ng iyong nakababatang kapatid. Di ba? Ay. Ay, bumalik na si Cheng Feng. Ito ang iyong nakababatang kapatid. Halika, maglaro kayong dalawa. Nag-iisa lang akong anak ng nanay ko. Huwag mong hawakan ng aso ko, bigay ito sa akin ng nanay ko. Ay naku, ikaw talagang bata ka. Kuya, patawad. Kinagat ako ng aso, kaya pinatay ito ni Papa. Kuya, hindi na sana ako bumalik. Huwag mo akong patayin. Tigil, tigil. Anong ginagawa ninyo rito? Anong nangyayari? Pa, gusto kong kapatayin ni Kuya. Hindi, pa. Gusto ko lang ilibing ang aso ko. Mga walang hiya kayo. Sinasabi ko sa inyo, kung may gusto kayo, bilhin ninyo gamit ang pera. Huwag na huwag kayong makipag-agawan sa kapatid ninyo. Ang resulta ng psychological assessment ay nailabas na. May ilang tao na nangangailangan ng pangmatagalang psychotherapy. Wala kaming sakit sa pag-iisip. Sa tingin ko, pinapatagal mo ang therapy. Para lang maakit si Siogu, hindi ba? Sinong nagsabi na hindi? Akala namin may kakayahan ka, pero sa huli, umaasa ka lang sa ganda at katawan mo para makipagnegosasyon. Huwag kayong magbintang, hindi ganon si Ate Ziman tulad ng sinasabi ninyo. Assistant ka niya, kaya natural lang nakakampihan mo siya. Hindi namin kailangan ng isang ahas para magbigay sa amin ng therapy.
Lumayas ka sa Gu Group. Oo, lumayas ka sa Gu Group. Lumayas ka sa Gu Group. Lumayas ka sa Gu Group. Lumayas! Kung sino man ang manggagawa ng tsismis sa kumpanya, tanggal agad sa trabaho. Tara na, alis na. Salamat, President Gu. President Gu, dahil ayaw nilang sumailalim sa psychotherapy ko, hayaan mo na akong maghanap ka ng ibang mas magaling. Kailangan ko. Miss Lo, sa pagkakataong ito, hindi mo na sana ako pababaing muli sa bubong, di ba? Depende na lang talaga sa mood ko. Kasi napakaraming matalik na bagay na ginawa natin. Hindi ka naman siguro ganoon kamanhid. Kasi, hindi ako bihasa. Ginagamit ko lang ang aking kagandahan. Nasaan ka ngayon? Hindi ko alam. Puti ang lahat sa paligid ko. Bakit mo ako hinahana para magpagamot ngayong gabi? Dahil nalulungkot ako. Bakit ka nalulungkot? Dahil ang mga bagay na pinapahalagahan ko ay hindi ko kayang panatilihin. Tama nga si Gupo yun. Dati siyang pumatay ng aso. Sino ang taong nahulog? Ayoko sabihin. Bakit ayaw mong sabihin? Hindi ba ikaw ang sanhi ng pagkamatay niya? Hindi ako. Kung gayon, sino? Hindi ko alam. May isang taong namatay dahil sa iyo? Kailangan mong maalala. Dahil sa akin namatay? Sino ang taong nahulog? Sino ang pumatay sa kanya? Ang nahulog. Ang nahulog. Ang nahulog ay ang aking ina. Ano? Sigu po yon. Ano? Sigu po yon. Siya ang pumatay sa aking ina. Paano napatay ni Gupo yun? Si Gufuren? Nang mamatay ang aking ina. Dahil sa matinding trauma, nakalimutan ko ang bahaging iyon ng alaala. Sinabi sa akin ng aking ama na namatay ang aking ina dahil sa malubhang sakit. Ngunit ang aking subconscious ay nagiwan ng post-traumatic stress disorder. May isang empleyado sa kumpanya namin na nahulog mula sa gusali, nasaksihan ko mismo ang eksenang iyon at muntikan na akong mapahama. Kung hindi si Gu Chengfeng ang pumatay kay Linlin, sino naman kaya ang tunay na mamamatay tao? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil ayokong maloko ka ni Gupo yun. Nung bata pa ako. Ayoko siyang hawakan ng aso ko. Kaya habang ako ay nasa eskwela, patago niyang pinatay ang aking aso. Pagkatapos, pinatay niya ito. Sinasabing sa ganoong paraan ay makakasama niya ang maliit na aso magpakailanman. Kalaunan. Ang kanyang pag-iisip ay talagang nagulo. At siya rin ang nagdulot ng kamatayan ng aking ina. Na siyang naging sanhi upang mahulog ang aking ina at mamatay. Jiman, ayokong saktan kaniya. Gu, hindi siguro dahil sa isang beses tayong nagkasama. Ay bigla ka ng labis na nahumaling sa akin, hindi ba? Huwag mong kalimutan. Sige, Gu. Ay kakasal na. Lujiman. Luziman. Buntis ako.
Buntis ka. Doktor, kumusta ang kalagayan niya? Huwag po kayong mag-alala. Magandang balita ito. Magiging ama na po kayo. Ate. Buntis ka. Oh, buntis ako. Gupo yun. Anong pakialam mo rito? Kuya, buntis ang kasintahan ko. Hindi ito ang aking pakialam? Kung gayon kanino? Tanungin mo si Ludziman. Kung ang bata sa tiyan niya ay sa iyo ba talaga? Ate, magpakasal na tayo. Sasamahan kita. Palalakihin natin ang bata. Gupo yun. Sinabi kong hindi sa iyo ang bata. Hindi ka ba nakakaintindi? Bitawan mo ako. Ang bata sa tiyan ko ay kay Poyun. Noong nakaraan, uminom ako ng tableta. Ginoong Gu, pumunta po kayo agad sa ospital. Isang babaeng nagngangalang Lu ang nabuntis at ang panganay at pangalawang binata ay halos magkasuntukan na dahil sa pag-aagawan sa kung sino ang ama ng bata. Hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya. Sino? Sino ang nagbabawal kanino na magpakasal? Ano na namang mayroon sa inyong dalawa? Si kuya ayaw akong magpakasal, pero wala siyang karapatan. Pakakasalan ko talaga ang aking ate. Noon, pumayag ako dahil nakita kong wala kang karanasan sa pag-ibig, kaya pumayag akong makipaglaro ka sa kanya. Sineryoso mo talaga? Ngayon, magpapakasal ka pa sa kanya? Hindi ako naglalaro. Seryoso ako. Hindi ako payag. Buntis siya sa anak ko. Ano? Tek, ang bata ay... Buntis ka. Oh. Ako ay magbibigay sa iyo ng 20 milyong yuan. Ipaalis mo ang bata. At lumisan ka na sa Yanhai City. Tay. Miss Lu, nakikipaglandian ka sa dalawa kong anak. Napakakapal ng mukha. Wala akong pakialam sa layunin mo. Mas mabuti kung lumayo ka sa mga anak ko. Tay, gusto ko talaga siyang pakasalan. Noon, para sa Gu Corporation. Iniwan mo ang nanay ko. Ngayon ba, gusto mo ring pilitin akong iwanan ang pinakamamahal kong babae? Ikaw, walang kuwenta kang bata. Poyun. Mabuti, napakainam, napakamabuti. Kunin mo ang babae mo ngayon at umalis kayo. Tandaan mo, ikaw ang panganay sa pamilya Gu at siya ang magiging pundasyon ng pamilya Gu sa hinaharap. Ate, ihatid na kita pa uwi. Gipoyan. Alam mo rin na, hindi anak mo ang dinadala ko. Magpaliwanag ka sa tatay mo. Ate, gusto ko lang natulungan mo ako. Anong tulong? Sabi ni tatay, ang sinuman sa akin at sa kuya na magkaroon ng unang anak sa Gu family, siya ang magiging pinuno ng Gu Corporation. Gusto mong makipag-agawan kay Gu Chengfeng? Sa pagmamana? Hindi. Ayokong makipag-agawan sa kanya, pero alam mo rin, hindi ako gusto ng kuya dati. Kung siya ang magiging tagapagmana ng Gu Corporation, gagawin niya akong masama. Ate, gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Hayaan mong paisipan ko. Nasa bahay na ako. Ziga. Gu Chengfeng, anong ginagawa mo rito? Anak ko ba ang bata? Ginoong Gu, hindi ka ba masyadong nagmamataas sa sarili mo? Sa bar lang tayo nagkaroon ng nangyari noon. Hindi mo siguro inaakala na sa isang beses lang, tatama na? Pero ikaw at si Gupo yun. 2 araw pa lang kayong magkakilala, hindi ba? Ako at ikaw, 2 araw lang ding nagkakilala, pero nagtalik na tayo, hindi ba? Lalo pa, ako at si Gupo yun ay nagmamahalan ng totoo. Tumahimik ka. Huwag mong sabihin sa harap ko na mahal mo siya. Bakit? Dahil gusto kita. Gu Chengfeng, sabi mo dati huwag kitang lapitan. Ngayon, iyon ding salita ang ibabalik ko sa iyo. Pero alam mo naman na hindi siya mabuting tao. Ikaw ba mabuting tao? Ang isang tao sa ilalim ng hypnosis ay hindi magsisinungaling. Nung nakita ang gin-hypnotize, di ba? Gising na gising ka? Ako... Ziman, Gu Chengfeng, huwag mong hayaang kamuhian kita. Ziga, alis na ako dito.
Pero nakikiusap ako sa iyo ng taimtim. Huwag mong hayaang ang sarili kong anak ay kilalanin ang pumatay sa kanyang ina bilang ama. Gu Changfeng, siguradong may kinalaman ang pamilya Gu sa pagkamatay ng kapatid ko. Kailangan ko lang magpakasal sa pamilya Gu para lang mapalapit ako sa inyo, para malaman ko ang katotohanan at maipaghiganti siya. Pero, ipalalaglag ko ang batang ito. Hindi siya dapat maging sakripisyo ang paghihiganti ko. Sigurado ka bang ipalalaglag mo ang batang ito? Sigurado po ako. Bakit ka nandito? Akin ang bata, hindi ba? Kung kay Gupo yun iyan, wala kang dahilan para ipalaglag. Ano? Kailangan ba talagang sa inyong Gu family ang bata? Akin ang bata? At wala itong kinalaman kaninuman? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kuya. Anong nangyayari? Kung aalis man ako, tanging si Gupo yun lang ang pwedeng magdala sa akin. Bantayan ninyo siya. Kung hindi, ang panganay na apo ng Gu family ay mawawala. Ipalalaglag mo ang bata? Ate, pumayag na si tatay na magpakasal tayo. Huwag ka nang gumawa ng mga bagay na makakasakit sa iyo at sa bata. Svi, diba? Hindi ka pwedeng uminom. Wala kang pakialam. Siyempre, may pakialam ako. Ang dinadala mo ay anak ko. Ito ang engagement party ko, huwag kang magulo. Pinayagan kitang sumikat sa engagement party ko, pero hindi mo ako papayagang maging mapangahas sa engagement party mo? Hindi yan patas. Anong gusto mong gawin? Paano kung mahuli tayo dahil sa dami ng tao dito? Bakit? Natatakot ka bang sirain ko ang plano mong magpakasal sa isang mayaman? Oh. Gusto kong mag-asawa sa mayaman at maging mayamang may bahay. Pakiusap, Ginoonggu, hayaan mo akong magtagumpay. Lujman, ang pagpapakasal mo kay Gupo yun ay parang pagpapakasal sa isang impyerno. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinasabi ko? Lumayo ka sa kaniya. Kung iiwanan mo siya, maibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaya niyang ibigay. Hindi mo siya kailangang gamitin. Gusto kong maging hipag sa pamilyang Gu. Paano mo ako tutulungan na magtagumpay? Makikipaghiwalay ka ba kay Joyan? Tingnan mo. Kung hindi mo kaya, huwag mong sabihing tutulungan mo akong magtagumpay. Hoy! Lujiman, pinapabaliw mo ako. Ate, Gu Changfeng, kayong dalawa. kuya. Engagement party ko ngayon, ginagawa mo pa rin ito. Gu Changfeng, kailangan na nating maghiwalay. Simula ngayon, gagawin kong magulo ang pamilyang Gu. Katulong, ihatid mo si Ginang Lu sa bahay. Teka muna. Ginang Joe, isang malaking pagkakamali lang ito. Si Ginang Lu ay nag-iisa sa sulok. Nakita ko siya. Natatakot akong baka uminom siya dahil si Ginang Lu ay nagdadalang tao ng tagapagmana ng pamilya Gu. At masama sa kalusugan niya ang pag-inom, kaya lumapit ako para tingnan siya. Hindi ko inaasahan na si Ginang Lu ay aksidenteng nadulas. Kaya inalalayan ko siya. Kaya naman, nagkamali lang kayo ng akala. Sabi mo? Cheng Feng, kayong dalawa, talaga bang walang nangyari? Wala naman po. Tandaan mo ito.
Huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo na dapat. Kapag nakita kang may ginagawa, maraming bagay ang hindi basta-basta. Maniniwala ang mga tao sa iyong paliwanag. Tama po. Ama, ang nangyari ngayon ay nagsimula sa akin. Kaya kung may parusa kayo, ako na lamang ang inyong parusahan. Walang kinalaman dito si Ginang Lu. Talaga namang. Pa. Sa pag-uugali ni Kuya, hindi siya magsisinungaling. Dahil tinulungan niya ang mapapangasalan ko, hayaang matapos na ito. May nunal din si Gu po yung sa kamay. Butler, bakit ka pa nakatanga diyan? Ilabas mo ang babaeng ito. Hindi na. Hayaan mo na akong maghatid. Ikaw. Gusto kong makasama si Miss Lu para personal na linawin ang hindi pagkakaunawaan. Kuya, mas mabuti akong maghatid. Ano pang hinihintay mo? Bumalik ka. Napahiya tuloy tayo sa harap ng lahat. Kung hindi ito sinadya, wag na lang. Mga Ginoo, maghanda na tayong kumain. Dito po tayo. Kapatid na Gu, ang isang babaeng walang pinanggalingan, madaling pamuin kahit kailan. Huwag sa harap ng lahat, baka ka pa mapahiya. Ate, pagod ka na rin gayon. Bumalik ka na at magpahinga. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Kung wala ka, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang. Sino yon? Nagtatapon ng kung ano-ano? Pinoprotektahan niya ba ako? Ito ang unang pagkakataon na may taong hindi inalintana ang panganib at handang protektahan ako. Hindi ka ba nasaktan? Hindi. Gupo yun. May nunal ka rin sa kamay mo? Lily, gumawa ka ng aksidente para sa akin ngayong gabi. Kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay. Gupo yun, ngayon na ang huling araw mo. Po yun, wala na tayong makain sa bahay. Kumain ka muna nitong meron. 8. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nilutuan ang kamag-anak. Kamag-anak? Noong bata pa ako, namatay na si Mama. Tapos, dinala ako ng tito ko sa bahay ampunan. Pagkaraan ng kaunting panahon, nasunog ang bahay ng tito ko. At namatay silang mag-asawa. Pagkatapos noon, ang iba pang mga bata ay sinabing malas ako at ako raw ang pumatay sa lahat ng kamag-anak ko. Eight. Matapos ang aksidenteng ito, nakakatakot ang naramdaman ko. Paano kung iwan mo rin ako? Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Huwag na huwag kang mag-alala. Hindi ka iiwanan ni ate. Maliban kung mamatay ka. Hoy! Ate Ziman, may natanggap akong balita. Noong araw na namatay si Linlin, wala raw talaga si Second Young Master Gu sa Gu Group. Bago pa lumabas ang katotohanan, huwag kang magpadalos-dalos. Ano? Lujiman, nakisalo ka pa sa kanya sa iisang silid? Dalhin muna sa ospital. Si Yogu. May nakita kaming pampatulog sa dugo ni Second Young Master Gu at may carbon monoxide poisoning din.
Mabuti na lang at naidala ninyo agad. Ang impormasyong ito, kailangang itago. Lalo na, hindi dapat malaman ni Gu Poyon. Bakit? Bakit? Dahil ako ay umibig sa'yo. Pinatay niya ang aso mo. At ang iyong ina. Kailangan kong ipagiganti ka. Mahal kita. Lu Ziman. Ang luha mo ay kayang magsinungaling. Pero ang tingin ng mata mo ay hindi. Hindi mo ako mahal. At hindi ka papatay dahil sa akin. Kung ayaw mong magsalita, hindi kita pipilitin. Pero kailangan mo ring mangako sa akin. Lu Ziman, huwag mong sirain ang sarili mong buhay dahil lang sa isang walang kuwentang tao. Pero nakakulong na ako sa selda ng pagkamuhi. Makakalaya lang ako kapag naipaghiganti ko na si Linlin. Huwag kang umiyak. Ano man ang mangyari. Mananatili ako sa likod mo. Para suportahan ka. Dumating ka sa tamang oras. Pinapanood ko ang disenyo ng aming wedding dress. Pumili ka na ang isa. Wedding dress? Hindi ba masyadong maaga para tumingin ng wedding dress ngayon? Isa pa, may sakit ka pa. Sabi ng doktor, ito ay maliit lang na sipon. Makakalabas ako ng ospital sa loob ng ilang araw. Sabi rin ni tatay, buntis ka. At 3 buwan lang bago lumaki ang tiyan mo. Ayaw mo rin sigurong magpakasal na malaki na ang tiyan, hindi ba? Poyon, ito ang bata. Ayaw ko na. Alam kong ginagawa mo ito para sa akin, pero ang pagpapalaglag ay masama sa kalusugan. Ayaw kong masaktan ka. Sabi rin ni tatay, kung sino sa amin ni kuya ang unang magkaroon ng anak, ay siyang pagbibigyan ng Gu Group. Noon ay wala akong pakialam sa kahit anong bagay, pero ngayon ay mayroon na akong ikaw. At gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamagandang buhay. Sina. Piliin na lang natin itong isang ito. Ang ganda. Ang ganda mo sa wedding dress. Pero hindi ko hahayaan na mapangasawa mo siya. May gusto akong ipakita sa iyo. Mag-isa kang pumunta. Bakit? Naalala ko lang ngayon may appointment ako sa counseling room. Kailangan kong umuwi muna sandali. Ngayon. Ziga. Mas mahalaga ang trabaho, bumalik ka na lang at mag-try on kapag tapos ka na. Liu Fei? Hindi ba dinala ka ni Gu Poyon sa istasyon ng pulisya? Miss Lu, pasensya na. Mr. Gu, tulungan mo ako. Pakiusap. May anak pa ako? Hindi talaga ako pwedeng mamatay? Bakit ka gustong patayin ni Gu Poyon? Ang pagdukot sa iyo sa labas ng bahay mo. Inutusan din ako ni Gu Poyon na gawin. Bakit kanya inutusan na gawin iyon? Sabi niya, gusto niyang paghiwalayin kayo ni Mr. Gu. Bakit niya gustong paghiwalayin kami ni Lu Ziman? Dahil si Miss Lu ay isang psychological counselor. Gusto niyang pagdudahan ni Miss Lu na ikaw ang pumatay sa empleyado ng Gu Corporation. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para hilahin ka pababa mula sa posisyon ng tagapagmana ng korporasyon. Daling siya. Lu Ziman, kaya pala ginawa mo ang lahat ng paraan para lapitan ako. Dahil pinagdudahan mong pinatay ko ang isang empleyado? Ang empleyadong iyon ay kapatid ko. Si Lu Jilin. Siya ang kaisa-isang kamag-anak ko sa mundong ito. Kapatid. Wala akong masamang intensyon kay Lu Jilin. Bakit ko siya papatayin?
Ate Jiman, nalaman ko na, ang taong karelasyon ni Elingling noon ay si Gu Ershao. Si Gu po yun nga? Lingling. Kapag namatay ka lang, hindi kakalat ang mga pribadong video mo. Kailangan kong hanapin ang ebidensya na pinatay ni Gupo yun ang kapatid ko. Ate, pumayag na ang tatay ko, ikakasal tayo sa unang araw ng buwan. Unang araw ng susunod na buwan? Oh, Kung ganoon, hindi ba kalahating buwan na lang ang natitira? tama. Kaya ang gawain natin ngayon ay ilista agad ang mga pangalan ng imbitadong bisita. Sabihin mo ang mga kamag-anak at kaibigan na gusto mong imbitahan. Ikaw ang magsasabi, ako ang bahala sa pagsulat niyan. Sino ang unang gusto mong isulat? Ang kapatid ko. Bakit ka tumigil sa pagsusulat? Ang kapatid mo. Luzilan? Luzilin? Hindi ba patay na siya? Patay na siya. Pero sabi ng pulis ay nagpakamatay siya. Parang hindi maganda na isama pa siya sa listahan ng mga bisita. Wala siyang reaksyon. Sinusubil niya ang kanyang emosyon para itago ang kanyang pagkabalisa at pagkakasala. Nagpakamatay? Bakit? Kailan nangyari? Ang tunay na pagkabigla ay saglit lang lumitaw. Kung lampas 1 segundo, nagpapanggap na siya. Nasaksihan niya ang pagpanaw ng aming mga magulang noong bata pa siya, kaya nagkaroon siya ng malubhang trauma sa isip at nawalan ng pakiramdam ng seguridad. Nang tumanda na siya, iniwan siya ng isang lalaki. Kaya hindi na niya kinaya. Kasalanan ko pesteng lalaking iyon. Iyon din ang tingin ko. Sino ang lalaking ito? Kung hindi mo kayang gawin, kaya kitang tulungan na bigyan siya ng leksyon. Nasa tabi ko lang siya. Sino? Siya. Go. Ang taong iyon ay... Ang taong iyon. Ang kuya ko. Kahit na medyo kakaiba ang ugali niya, hinding-hindi siya gagawa ng iligal. Impossible yan. Siya na ngayon ang nakatatandang master ng Gu Group. Para sa mga taong mahirap i-hypnotize at may matinding pag-iingat, dapat mong pukawin ng husto ang kanilang kaba para makapag-relax sila ng lubusan. Poyen, alam kong hindi ka katulad ni Chang Feng. Kaya naman, kahit na kapatid ka niya, handa pa rin akong magpakasal sa iyo. Pero, kapag ikinasal na tayo, ayaw kong makasama siya sa iisang bubong. Ate, huwag kang masyadong mag-alala. Nakabili na ako ng villa doon sa Yuanshan. Pagdating ng takdang panahon, lilipat na tayo roon at maninirahan ng magkasama. Gusto kong malaman, doon sa villa na sinasabi mo, kung nakatayo sa terrace na iyon, gaano kalayo ang tanawin na makikita? Po yun. Mukhang matagumpay ko siyang na-hypnotize. Kilala mo ba si Luzilin? Kilala. Sino ang pumatay sa kanya? Hoy. Ano po ang kailangan ninyo? Masamang balita. Ang club ay kinuhanan ng litrato ng mga reporter. Anong nangyari? Pao yung, anong problema? Ate, may kaunting problema sa kumpanya. Kailangan ko munang asikasuhin. Babalik ako kaagad. Sige, okay. Ang ikalawang batang Ginoo. Ang unang batang Ginoo. Ano ba talaga ang gagawin natin sa bagay na ito? Nasaan ang mga babaeng iyon? Nakatago sila sa sikretong silid. May pinya tayo. Unang batang Ginoo. Ano ang gagawin natin sa babaeng ito?
Ang unang Ginoong Gu ay nagkakaroon ng matinding trauma kapag nakakakita ng nagpapakamatay, ihagis siya mula sa gusali ng Gu Group. Bukod pa rito talaga, sabihin sa media ang aking pagkakakilanlan bilang ang unang Ginoong Gu. Masusunod po. Kuya, aagawin ko ang lahat sa iyo at ikaw ay magiging kahiya-hiya. Manang Wu, Miss Lu, saan ang kwarto ni Poyon? ang kwarto po ng pangalawang binata ay nasa itaas. Pangatlong pinto pagkatapos lumiko sa kanan. Ang masakit na karanasan ni Linlin noong bata pa siya ay naging sandata ng iba para patayin siya. Gu Changfeng, anong balak mong gawin? Itong si Gupo yun, mukhang inosente. Pero sa totoo lang ay walang puso. Kung siya ang dumating kanina, anong gagawin mo? Fiancé niya ako. Kaya ang pumasok sa kwarto niya. Wala namang masama doon, di ba? Pangalawang binata, nakabalik na po pala kayo. Ubarin mo ang damit mo. Balif. Kuya. Sino po sila? Wala ka nang pakialam. Kuya, huwag mo nang dalhin ang mga babaeng walang modo at hiya pa uwi. Para hindi magalit si tatay. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sinabi ko na lagi akong nasa likod mo. Handa akong sumuporta sa iyo. Ginoong Gu, hindi po maganda ang balita. Tingnan niyo po ang balita. Si Gu Chengfeng ay pinaghihinalaang nagkulong at pumatay ng maraming babae. Ang kasalukuyan kong lokasyon ay ang Gu Group. Sumama po kayo sa akin. Ano? Tingnan mo ang mga babae sa notebook. Sila ba ang mga patay? Tay, bakit po kayo nandito? Nasaan ang kuya mo? Tay, siguradong naakit lang si kuya ng mga babae sa labas, kaya niya dinala rito. Huwag po kayong magalit. Gumawa na ng ganoong klaseng gulo. Naglakas loob pa siyang dalhin sa bahay. Naglakas loob siyang ibato sa akin ang dumi. Talaga namang tiyak na handa na siya para sa lahat. Kung gayon, ano ba talaga ang gagawin natin? Para makasira sa buong planong ito, kailangan muna nating hanapin ang isang tao. Sino? Siya na ibinalita sa mga balita. Ang may-ari nitong walang awang club, si Zhou Liangren. Tiyak na aalisin ni Gupo yon ang problemang ito para makatiyak na tuluyan siyang mapatahimik. Kaya kailangan natin bago siya makita ni Gupo yun. Mahanap na natin siya. Eight. Bakit ikaw? Noong umuwi ako kanina, nakita ko siyang natutulog sa sala. Kaya gusto ko lang kargahin at makipaglaro. Masama ba? Poyon. Pa. Talagang sumusobra na si kuya. Lumuhod ka sa bakuran. Pakkulong, pakpatay. Eight. Huwag mo na siyang titingnan pa. Kuya. Talo ka na. Mabuti na lang at gumawa ng paraan si Ginoong Gu kaya hindi ka na-aresto ng pulis. Natatakot siyang maapektuhan ko ang stock ng kumpanya ni Gu. At saka, wala pang ebidensya ang pulis na ako ang pumatay. Kailangan nating hanapin agad ang ebidensya na si Gupo yun ang salarin. Ito Siya si Zhou Liangren. Matapos magtapos sa universidad, si Gu po yun. Siya na ang tumutulong sa kanya sa mga maruruming gawain. Gu Chengfeng, bakit mo ako tinutulungan?
Pamilyar ba? Ikaw ba yung bagong bata? Bakit ka umiiyak? Hindi! Sinamahan ko lang si tatay para sunduin ang kapatid ko. Ang tatay mo ng isa pang anak na lalaki at nagkaroon ka ng isa pang kapatid. Ang ganda ng pangyayari na yan, bakit ka pa umiiyak? Ang kapatid ko ay hindi anak ni mama. Natatakot ako na kunin niya ang lahat ng pagmamahal ni tatay. Hindi yan mangyayari, may kapatid akong babae at napakaganda ang relasyon naming dalawa. Sa tingin ko, ang relasyon ninyong dalawa ay magiging maganda rin. Talaga? Talaga. Kung hindi maganda ang relasyon mo at ng kapatid mo, puntahan mo ako sa ampunan at maglaro tayong magkasama. Halika, Pinky, promise tayo. Ikaw yung batang lalaki na sumundo sa kapatid niya sa ampunan? Noong bata pa ako, ikaw ang tanging liwanag ko na nagpaliwanag sa aking puso. Plano kong bumalik sa ampunan kung saan kami lumaki ni Linlin sa susunod na linggo. Sige, sasama ako sa iyo. Huwag na, nakipag. Usap na ako kay Gupo yun. Ano? Ayaw mo sa akin? Hindi, gusto ko siyang yayain na sumama para makita kung may makukuha kaming kapaki-pakinabang na impormasyon. Mag-ingat ka. Narinig ko kay Buma na, noong bata ka pa, sa ampunan, madalas ka raw inaapi. Nung oras na yon, kakapunta ko pa lang doon at maliit pa ako. Kaya madalas nila akong sinasaktan. Kung nakilala sana kita ng mas maaga, poprotektahan kita. Si Gupo yun ay napakamaingat na tao. Mahirap siyang i-hypnotize. Pero kung mapapagaan ko ang pagbabantay niya sa akin, malalaman ko kung bakit niya pinatay ang kapatid ko. Ate, walang nagpoprotekta sa akin. At walang makakapagprotekta sa akin. Bakit? Wag tito, magiging mabait na ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Dahil ang mga taong nagpoprotekta sa akin ay nagiging mga taong umaapi sa akin. Naalala ko noong bata ako, may magkapatid na babae, pinoprotektahan nila ako. Pero pagkatapos noon, sila naman ang aapi-apihin ng mga matatanda. Nang malaman ko yon, sinadya ko silang iwasan. Di ba't magkasama kayong nagtanim ng puno? Paano mo nalaman? Dahil ako ang nakatatandang kapatid sa dalawang yon. Ano? Maliit na bagay. Kailangan mo nang pumasok sa klase. Wag. Ayoko pumunta. Hindi mo siya pwedeng kunin. Tuwing umuuwi siya galing sa klase, puro siya pasa. Kung hindi ka aalis, ipagsusumbong kita sa pulis. Ate, ikaw pala. Si Lu Jilin ay isa rin sa mga nagprotekta sa akin. Hinding-hindi dapat malaman ni ate na ako ang dahilan ng kamatayan ni Lu Jilin. Nasaan na ang kapatid mo? Pumanaw na siya. Ate, magpapakabait ako sa iyo habang buhay. Si? Pwede mo ba akong yakapin? Nasa impyerno ako at karumaldumal ang kalagayan ko. Ate, nais ko na samahan mo ako. Gu Chengfeng, anong ginagawa mo? Nakita kong niyakap mo siya. Iyon ay bahagi lang ng plano ko. Plano? Anong klaseng plano? Ang nangangailangan na isakripisyo mo ang iyong sarili para maisagawa? Noong ginakit mo siya, ganoon din ba ang pag-akit mo sa akin? Kung magsiselos ka na naman ng walang dahilan, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Ikaw ang nauna. Huwag kang mangarap na umalis.
Gu Changfeng, anong ginagawa mo? Gu Changfeng. Buntis ako. Ano man ang mangyari, hindi ko hahayaan na ilagay mo ang sarili mo sa panganib. Wala kang pakialam. Astpan. Hanapin mo agad si Joe Liangren. Po yun. Ikaw ang mag-host ng ating bagong product launch. Maari mo bang pamunuan yan? Opo. Hey, ako na lang po sana. Ziga Nanaga. Tamang-tama. Malapit na ang kasal mo, kaya't ikaw ay mag-focus ng husto sa paghahanda ng kasal. Bihira ka lang magkusa minsan. Para kang tunay na panganay na kapatid. Ate. Narito ang mga inumin at ang extension cord. Pagkatapos, doon natin ilalagay ang sign-in board. Ano sa tingin mo, ayos ba? Sige, maglagay pa tayo ng 2 paso ng bulaklak sa gilid. Kukunin ko ang papel at lapis at iguguhit ko ang plano. Sige. Ziman. Ziman, talagang pakakasalan mo ba siya? Talaga bang magpapakasal ka sa kanya? Kuya, iniimbestigahan pa rin ang kaso ng pagpatay sa clubhouse, kaya huwag mo nang galitin si tatay. Ikaw, ayob ka. Gusto mo bang agawin ang babae sa kapatid mo, hindi ba? Kung ganoon, hindi na kita pipilitin. Mula ngayon, mag-resign ka na ngayon sa iyong posisyon bilang General Manager ng Gushi Building at magtrabaho sa branch office sa Yuncheng. Magsimula ka sa simula. Kung wala akong utos, hindi ka maaaring bumalik sa Yinhai City. Gu Changfeng, 10 taon ko itong pinlano ng mabuti. Sa wakas, naitumba din kita. Kapag nasa Yuncheng ka na, huwag ka nang umasa na makakabalik ka pa. Ziman, kailangan nating maghanap ng oras sa lalong madaling panahon para hanapin si Joe Liangren. Sa panahong ito, kailangan kong samahan mo ako sa isang pagpapanggap. Bakit ka nakatunganga diyan? Hindi ka pa ba aalis? Ngayon na. Gipayan, kapag wala na ang kalaban, ay saka mo pa lamang ipapakita ang iyong tunay na kulay. Kanina ka pa nanonood, magpahinga ka muna. Sa susunod na araw na talaga ang product launch at marami pa akong dokumentong kailangang pag-aralan. Kapag nakapagpahinga ka, mas magiging focused ka. Sige na nga. Pumikit ka. At itutok mo ang atensyon mo sa boses ko. Sa tuwing maririnig mo ang boses ko, lalo kang magre-relax. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay ako. Hindi. Nasa loob ka ng isang silid na puti ang paligid. Nasa loob ako ng isang silid na puti ang paligid. May isang batang babae na nakaluhod sa sahig, nakayakap sa mga tuhod mo, umiiyak ng sobra-sobra, at nagmamakaawang huwag mo siyang paalisin. Sinipa ko siya palayo. Mahal na mahal ka niya. Bakit mo siya sinasaktan? Isa lang siyang laruan sa akin. Nagsawa na talaga ako. At ayoko na sa kanya. Nasaan ka noong tumalon siya mula sa building? Nandoon ako sa mga taong nanonood. Linlin.
Nang makita ko siyang patay na, umalis na ako. Bakit noong una, ang atensyon ko lang ay sa telepono ni Linlin at hindi ako tumingin sa mga tao? Bakit hindi mo siya kinausap ng maayos at makipaghiwalay ng mapayapa? Nakita niya ang sikreto ko. Kailangan ko siyang patayin. Anong sikreto? Ang laman gay sa fe ko. Nasaan ang safe? Ano ang password? Ano ang password? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Hindi! Kailangan mong sabihin sa akin! Sa aking opisina. Ang password ay 0. Po yun. Po yun. Zero ano? Po yun. Po yun. Gupo yun. Nasa study room ka, gumising ka na. Bakit? Kanakatulala. Kanina pa kita tinatawag. Ha? Ano ang kasunod ng 0? Ang birthday niya? Impossible. Ang isang taong kasingingat niya, imposibleng gumamit ng ganitong password. Birthday kaya ng kanyang ina? O kamatayan? Tay. I-anunsyo mo. Magpatawag NH board meeting at ipahayag na si Gu Chengfeng ay hindi na magsisilbing general manager ng Gu Group. Ziga. Nagpasya akong ikaw ang humalili bilang general manager. Tay. Sa tingin ninyo, kaya ko ba? Ikaw ngayon ang vice general manager. Kaya mong umakyat sa pagiging general manager. Po yun, magtrabaho ka ng mabuti. Ang kinabukasan ng Gu family, nakasalalay sa iyo. Tay, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin. Bakit ka nandito? Pangalawang binata. Hinahanap ako ng pulis sa lahat ng dako. Kailangan mong tulungan ako. Hindi ba binigyan kita ng 3 milyong piso? Dalhin mo na ang pera at umalis ka na kaagad. Pangalawang binata. Nangako ka sa akin noon na kapag pinalitan mo na si ang panganay na binata, ipapahayag mo sa labas ang relasyon natin. Anong relasyon ba mayroon tayo? Ang fiancé ko ay si Lu Ziman. Ikaw na isang taong may warrant of arrest, karapat-dapat ka ba talaga? Bakit ako naging taong may warrant of arrest? Gupa yon. Ang dami kong ginawang maruruming trabaho para sa iyo. Tapos ngayon gusto mo nang maging traidor? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi. Hawak ko ang lahat ng ebidensya ng mga kasamaan mo kapag naglakas loob ka lang. Tumahimik ka. Nagbabala ako sa iyo. Mas mabuting bantayan mo ang bibig mo, kung hindi, papatayin kita. Gupa yun. Huwag kang masyadong lumabis. Ziga. Pumapayag ako. Kapag naking general manager na ako, paaayos ko sa human resources na maging sekretarya kita. Pagkatapos, ipapagbigay alam ko sa iyo. Umuwi ka muna. Hindi ako aalis. Dito lang ako maghihintay sa iyo. Ziga. Dito ka maghintay sa akin. Hello, boss. Sige po, boss. Alam ko na. Aayusin ko ito kaagad. Balak akong patayin ni Gupo yun. Anong gagawin ko? Ang kinabukasan ng Gu Group ay ipinagkakatiwala ko kay Gu Po Yun. Sana'y suportahan niyo siya. Hihintayin kita sa opisina. Ang bagay na ito, tiyak na nasa safety box. Kailangan kong gumawa ng paraan para makuha ito. Ate. Anong ginagawa mo? Naghanda ako ng maliit na sorpresa para sa iyo. Anong sorpresa? Malalaman mo mamaya. Pangalawang Ginoo. Ang panganay na Ginoo ay papunta sa lungsod ng Yun.
na aksidente siya. Dolly, Dali, Tay, huwag kang masyadong mag-alala. Magiging ligtas at maayos si Kuya. Chairman Gu. Tay, anong nangyari? Walang hiya ka. Gupo yun. Pinaalis ko na si kuya mo papuntang lungsod ng yun. Bakit kailangan mo pa siyang ubusin? Tay, hindi talaga ako. Hindi ko pinatay si Kuya. Naglulusot ka pa ba? Ang bumangga kay kuya mo at nagpa-aksidente sa kanya ay ang sasakyan mo. Tay, hindi talaga ako. Kung gusto kong patayin si Kuya, bakit ko gagamitin ang sarili kong sasakyan? Hindi ba't para lang akong nagbigay ng ebidensiya? Doktor, kumusta ang anak ko? G, go. Ang nakatatandang Ginoo ay dineklara ng brain dead. Mukhang hindi na siya magigising pa. Ano? G, go. Pa! G, go. Gu Changfang. Nagpapanggap kang vegetative, tama ba? Alam kong nagloloko ka lang. Gumising ka na. Hindi ba sabi mo, lagi kang nasa likod ko para suportahan ako? Kaya bumangon ka na. Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon ka. Gu Changfang. Patawarin mo ako. Sisiguraduhin kong magbabayad si Gupo yun. Nasaan si Zhou Liang? Ang isang taong maayos, paanong basta na lang siya mawawala? Anong ginagawa niya rito? Si Gu Chengfeng ay isa ng halaman, kaya dapat kong ipawalang bisa ang kasal ng pamilya Zhou at Gu. Chairman Zhao, hindi pa po kayo maaaring pumasok ngayon. Kung mayroon man kayong sadya, hintayin muna nating magising siya bago tayo mag-usap. Sino ka para hadlangan kami? Ako ang manugang ng pamilya Gu, at ang saktan mo ako ay parang pagsampal sa pamilya Gu. Hamak na babae, naglakas loob na saktan ng anak ko. Ang dalawang pinuno ng pamilya Gu ay nakahiga sa ICU ngayon. Anong karapatan mo para manakit sa harap ko? Ate, pumasok ka muna. Tito Zhou, hindi pa lubusang namamatay ang pamilya Gu. Ipinapakita mo ang pagsasamantala sa pagkakataon. Kahit hindi pa lubusang namamatay, ano ngayon? Ang isa ay malapit ng mamaalam at ang isa ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa sa mabuhay. Ikaw, isang salot na walang breeding. Anong magiging silbi mo? Tito Joe, bakit hindi? Amutawagan ang sekretarya mo at tanungin mo siya kung anong kayang gawin ng salot na ito. Chairman Zhou, may masamang balita. Ang lahat ng iligal na operasyon ng Zhou Corporation ay nabunyag na. Ngayon ang stock ng Zhou Corporation ay bumagsak na. Kung magpapatuloy ito, maaaring maalis sa merkado ang Zhou Corporation. Ano? Ikaw. Ikaw ang may gawa. Dad. Gupo yun!
Walang hiya kang walang pinagmulan. Anong ginawa mo sa Joe Corporation? Gu pa yan. Tito Zhao, kumakatawan ako sa Gu Corporation. Para kanselahin ang kasunduan sa kasal ni Zhao Yan sa aking kuya, ilalathala ito bukas sa pahayagan. Ay teka, pati na rin ang balita ng pagkalugi ng Zhao Corporation. Ang kamay ng anak mo ay ang kabayaran sa pagsampal niya sa nobya ko. Gupo yan. Papatayin kita. Ate, ito ang handa kong regalo para sa kasal mo. Pinatay mo siya. Ito ang pagbabayad niya sa kayabangan niya. Ate. Nasugatan ka. Gupo yan. Krimen ang ginagawa mo. Hindi. Tinutulungan ko lang ang mga mahihina para sa katarungan. Gupo yun. Ate, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Malapit na ang kasal natin at gumagaling na rin si tatay. Kaya maghanda ka na lamang sa nalalapit mong pagpapakasal. Hayaan mo na lang akong humawak sa lahat. Pangalawang Ginoo, nandito na ang pulis. Hintayin mo ako. Zero, 3, 8, 5. Maligayang pagdating sa lahat ng kasal ng presidente ng Gu Group, si Ginoong Gupoyun at Binibining Lu Jiman. Sabay-sabay nating salubungin ang pagpasok ng ikakasal. Nasaan na sila? Hoy ate, nasaan ka na? Gupo yan. Hindi ako pupunta ngayon. Pero naghanda ako ng regalo para sa iyo. At makikita mo ito kaagad. Anong regalo? Gupo yan. Noong tumalon sa gusali ang panganay ng Joe Group sa Gu Group, sabi mo, ito raw ang regalo mo sa kasal ko. Ngayon, gusto ko ring bigyan ka ng regalo sa kasal. Gupa yun. Ang regalong ito nagustuhan mo ba? Ate, ang biro na yan ay talagang hindi nakakatawa. Ang kuya ay nasa koma na, kaya hindi rin siya mananagot sa batas. Gupa yun. Kahit nasa ganitong sitwasyon, nagdadahilan ka pa rin. Ang taong nasa video na ito ay malinaw na ikaw. Hindi yan matatawag na ebidensya, hindi ba? Mayroon akong matibay na ebidensya. Talagang nakaririmarim ang amoy na ito. Kuya, bakit ka nandito? Maraming babae. Ang sinira ng demonyo mong yan. Ako ang may-ari ng Huangchao Entertainment City. At isa rin ako sa tauhan ni Gupoyon.
Siya ay tunay na walang kuwentang tao. Pinaglalaruan niya ang mga babae, basta na lang iniiwan matapos na makuha ang gusto, at inudyok niya ang ilang babae na magpakamatay para sa kanya. Guard, palabasin ninyo siya. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na gumalaw at kumilos. Sa kuwaderno na ito, nandito ang impormasyon ng lahat ng kaniyang nakarelasyon ni Gu Poyun at namatay na mga babae. May mga biglang nawawalang mga intern, mga flight attendant na nagpakamatay sa hotel at kamakailan lang ang empleyadong tumalon mula sa Gucci Building, si Lu Jilin. Hindi lang yan. Ang demonyo na ito, si Gu Poyun, gusto pa niyang itulak ang lahat ng mga bagay na ito sa dating CEO, si Gu Chengfeng. At nangako siya sa akin na sa oras na mapalitan niya si Gu Chengfeng sa posisyon nito sa Gucci Group, ay iaanunsyo niya sa labas ang aming relasyon. Pero pagkatapos ng lahat, hindi lang niya hindi inamin. Gusto pa niya akong patayin para lamang hindi ako makapagsalita. Paninira. Isa itong matinding paninira ang baliw na babaeng ito dahil sa gusto niya ako. Pero tinanggihan ko siya kaya binababoy niya ako. Ang lahat ng sinasabi niya ay puro kasinungalingan, pawang gawa-gawa lang niyang kuwento. Bodyguard, palabasin ang babaeng ito at dalhin sa kulungan. Bodyguard. Pagkatapos nito, sana ay masisiyahan kayo sa panonood. Nagkamali ako. Tawagin mo akong batang amo na si Gu. Narinig mo ba? Ngumiti ka. Ate, alam kong nandito ka. Hindi ba't sinabi mong poprotektahan mo ako? Walang hiyang tao. Kayo ay nagsabuatan upang kalabanin ako. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, hindi ba? Gusto mo lang akong saktan at bawiin ang pamamahala ng Gu Group. Tama ba? Ha? Walang hiya. Hindi ko talaga inasahan na isa kang hayop na nagkukunwari bilang tao. Umalis ka sa Gu family ngayon. Ituturing ko na lang na wala akong anak na katulad mo. Tay, pakinggan mo muna ako. Sabi mo, ako ang tagapamahala ng Gu Group. Aalagaan ko ang Gu Group. Wala akong ina mula pa noong bata ako. Isipin mo na lang sana ang mukha ng nanay ko. Walang hiya. May lakas ka pa ng loob na banggitin ang nanay mo sa akin? Akala mo hindi ko alam? Ang aksidenteng iyon ng nanay mo, ikaw ang may kagagawan niyan. Ikaw naman, lahat ng pananagutang ito ay sinisi mo lahat sa ina ni Chengfeng. Pati ang sunog sa bahay ng tiyo mo, ikaw din ang nagsimula niyan. Inisip ko lang na wala kang muwang. Dahil sa takot na makulong ka, isa-isa kitang tinulungan na ayusin ang lahat. Pinagsisisihan ko talaga ang lahat. Pero hindi ko akalain na isa ka palang demonyo sa kaibuturan mo. Demonyo. Hulaan mo kung sino ang may gawa ng lahat ng ito? Ang una mong asawa. Nang ipanganak niya si Gu Chengfeng, niloko mo na kami ng nanay ko. Nagkaroon kayo ng anak pero hindi niyo ako inalagaan. Itinapon niyo lang ako sa bahay ng tiyo at tiya ko. Araw-araw nila akong sinasaktan. Alam mo ba ang lahat ng iyon? Gu Chengfeng. Gusto ko lang siyang tulungang makalaya. Masama ba yon? Ikaw na suwail na anak. Ngayon, talagang. Si Presidente Gu, Si Presidente Gu. tawagin niyo na agad ang doktor. Ayos lang ba kayo? Take? Matandang hukluban talaga. Chengfeng, kailangan ka ngayon ang korporasyon ang Gu.
Ako na ang magbabantay dito para sa iyo. Jiman. Galit ako sa kanya. Gusto ko siyang mamatay agad. Pero napakadali noon para sa kanya. Gusto kong hayaan siyang maghirap hanggang hindi na niya alam kung paano mamuhay o mamatay. Alam ko. Cheng Feng, nandito ka na naman. Ate, Gupo yun. Anong gusto mong gawin? ate. Sinabi mong poprotektahan mo ako. Hindi mo pwedeng bawiin ang iyong salita. Lahat ng iyon ay pagsisinungaling lang. Ang aksidenteng iyon ay binalangkas ng aking assistant para lang makakuha ng ebidensya mula sa iyo tungkol sa pagpatay sa kapatid ko. Niloloko mo lang ako? Lu Jiman, niloko mo ako. Bakit mo ako niloko? Ate. Ate. Wala na akong ibang kahilingan. Umaasa lang ako na mamahalin mo rin ako kahit kaunti. Kahit na kaunti lang. Kahit kaunti lang, sige na. Isang demonyong tulad mo. Hindi ka dapat mahalin. Walang sinumang ipinanganak na demonyo. Pinuwersa ako ng mga taong iyon. Sila ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Kaya kailangan mong saktan ng mga inosenteng tao? Walang kasalanan. Hindi sila walang kasalanan. Gusto nilang makipagtalik sa akin. Para gamitin ako. Para makapag-asawa ng mayaman. Pero hindi sila karapat-dapat. Doctor. Jinung Gu, si Young Master Gu ang kumuha kay Miss Lu. Ate, kung hindi ka kakain, baka may masamang mangyari. Halika na, ate. President Gu, nahanap na si Miss Lu. Pupunta ako agad. Sigurado ka bang si Lu Jiman ay nakatago sa basement ng bahay ko? Opo. President Gu, si Second Young Master Gu ay hindi lumabas nitong nakaraang ilang araw at ngayon pumunta siya sa mall para bumili ng ilang damit pambabae. Kaya sa tingin ko, nandito lang si Miss Lu. Kung hindi pa ako nakakalabas sa loob ng isang oras, tumawag ka na sa pulis. Ate, binilhan kita ng bagong damit. Gusto mo bang subukan? Ate. Alam kong gising ka. Hanggang kailan mo ako balak ikulong? Ikukulong kita hanggang sa mahanap ka ng mga pulis. Kung kumbinsihin kitang sumuko, pakikinggan mo ba ako?
sumuko. Siyempre susundin ko ang sinasabi ni ate. Pero pagkatapos ko munang maayos si kuya. Puta ka! Ate. Ate, patayin mo ako. At maliligtas ka. Ate, alam ko na. Hindi mo ako kayang patayin. Ayaw ko lang madumihan ang mga kamay ko. Madumihan ang kamay? Madumi ako? Hindi ako madumi. Sila ang madumi. Ang mundo ang madumi. Ate, ang mga madudumi ay ang mga umaabuso sa mga bata. Cheng Feng, Jiman, ayos ka lang ba? Wala nang masama. Tara na, alis na tayo. Huwag kang lalapit. Kami ng ate ay laging maayos. Lahat ito ay dahil sa iyo. Bakit ka nang hihimasok? Ate, aalis na tayo dito. Gupo yon. Nag-report na ako sa pulis. Hindi ka na makakatakas. Manahimik ka. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ano man ang mangyari. Ibaba mo ang kutsilyo. Huwag mo siyang saktan. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Gupo yun. Napapaligiran ka na. Sumuko ka na agad. Ate, ayaw ko nang mabuhay. Samahan mo akong mamatay. Sige ba? Gupo yon. Huwag kang padalos-dalos. Manahimik. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Halika, patayin mo ako. Kunin mo ang buhay ko kapalit ng sa kanya. Manahimik ka. Ate, kung nakilala mo ako noong isa akong mabuting tao, sasama ka ba sa akin? Mahuhulog ka ba sa akin? nakalimutan mo na ba? Si Linlin ay umibig sa iyo. Ngunit pinatay mo siya. Hindi. Andy. Gupo yon. Huwag kang makakamali ulit. Sige na. Ate. Alam ko. Kung gayon. Samahan mo ba akong mamatay? Mag-umpisa tayong muli. Mag-ibigan tayong muli sa susunod na buhay. Sina? Sagutin mo ako. Sige. Salamat. Marami akong sinaktan. Pero ikaw lang ang hindi ko kayang saktan kahit katiting. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Huwag kang mag-alala, hindi ka iiwan ng ate mo. Kung mas maaga lang sana kitang nakilala, poprotektahan kita.
Lenlen, kumusta ka diyan? Nakita mo ba si nanay at tatay? Iyong nanakit sa iyo sa wakas ay naparusahan na. Patawad. Pinaghintay kita ng matagal. Jiman. Patawad. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan. Hindi ko napansin ang masasamang ginawa niya, kaya nakasakit siya ng maraming tao. Hindi mo kasalanan. Tara na. Nianfeng, ikaw ba iyan? Sa tingin ko, ang nasa puso mo lang ay ang mahal mo lang na anak na lalaki at anak na babae. Niloloko lang kita. Kaarawan mo ngayon, bibigyan kita ng regalo? Tingnan mo. Para sa akin. Cheng Feng, ang mga bagay na nawala sa iyo, tutulungan kitang bawiin. Ziman. Salamat. Sa aking tigang na lupain. Ikaw ang huling rosas.